Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ano? Gusto ng lalaking ito na mag-recite ng isang poem. Haha! Mukhang nawala na siya sa kanyang sarili matapos maging extra sa isang set. Matapos asarin ng mga tao sa paligid, wala nang nagawa si Jewel kundi ipadyak ang kanyang mga paa bago tumalikod at sumigaw ng, "Huwag ninyong pagtawanan si Daryl. Napakatalentado nito. Sigurado ako na hindi niyo magagawang makipagkumpetensya sa kanya." Bahagya naman ngumiti ang nasa stage na si Penny at sinabing, "Sige. Simulan mo na iho pero huwag mong sabihin na hindi kita binalaan mamaya. Magiging seryoso ang kapalit nito sa iyo sa sandaling nagpunta ka lang dito para gumawa ng gulo." Hindi naman sumagot dito si Daryl. Nakakita siya ng isang brush sa gilid ng stage, naglakad papunta rito para kunin ang brush bago ilublob sa ink. "Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ang brush na yan." Padyak ni Penny sa kanyang high heels matapos maisip na nandito lang si Daryl para gumawa ng gulo. Nagkaroon na rin ng komosyon sa mga taong nanonood sa kompetisyon. Paano nagawa ng isang ito na gumawa ng gulo sa Poetry League, na isang event na isang beses lang ginaganap sa bawat 3 taon? Ngumiti naman si Daryl habang naglalakad papunta sa napakalaking tablet na gawa sa bato. Ginamit ang halos 3 metrong taas na batong ito para isulat ang mga salitang, ang Poetry League, pagkilala sa bagong mga kaibigan sa pamamagitan ng poetry. Hinawakan ni Daryl ang kanyang brush habang ikinakaway ito at isinusulat ang susunod niyang poem sa batong iyon. "Ano ang ginagawa mo?" "Security." Mayroong gumagawa ng sigaw ni Penny pero agad din itong napatigil sa kanyang pagsasalita. Dito na sumigaw ang isa sa mga tao ng napakaganda ng ginagawang pagsulat ng isang ito. Ang artistic at tuloy-tuloy na pagsulat ni Daryl ay kasing ganda na ng sulat na ginagawa ng isang professional calligrapher. Kumuha ang kanyang pamilya ng isang calligrapher para turuan si Daryl noong nag-aaral pa lang ito. Ilang taon na rin siyang hindi nakakapagsulat pero agad niyang nakuha ang kanyang momentum at motibasyon sa pagsusulat nang kunin niya ang brush. Nasa hawak na brush ni Daryl ang mata ng lahat nang maisulat niya ang buong poem sa batong tablet. Itinapon niya ang brush sa tabi nang matapos niyang isulat ang huling salita bago maglakad papunta kay Jewel. Hinawakan nito ang kamay ni Jewel at umalis. Tumitig ang lahat sa batong tablet sa sobrang pagkamangha nang umalis si Daryl. Makikita sa batong tablet ang 4 na stanzang malinaw na isinulat ni Daryl. Nanginig si Penny nang buksan niya ang kanyang bibig ng bahagya at basahin ang poem ni Daryl. Sa ibabaw ng matatandang puno na kinoronahan ng sinaunang mga baging at lumilipad na mga uwak sa gabi. Sa ilalim ng isang maliit na tulay at kalapit na kubo, isang batis ang dumaloy sa tabi. Sa isang sinaunang kalsada sa Westwind, isang lean horse ang tumakbo. Habang sa kanluran ay ang bumababang araw na tila ba puno ng silakbo. Malayo sa kanyang tahanan ang isang nasasaktang puso. Habang sa kanluran ay ang bumababang araw na tila ba puno ng silakbo. Malayo sa kanyang tahanan ang isang nasasaktang puso. Sumigaw ng malakas ang buong city sa loob ng isang iglap. Isa itong napakagandang poem. Wala pa silang nakikita nag-anito kagandang poem. Hindi man lang nabanggit sa poem na ito ang kahit na anong tungkol sa Taglagas, pero pininta ni Daryl ang kanyang poem, na nagbigay sa lahat ng feeling mula sa Taglagas na umabot sa punto na kung saan naramdaman pa ng ilan ang pagdaan ng malamig na hangin ng Taglagas sa kanilang paligid. Namangha ng husto ang mga tao na inulit-ulit ang pagbabasa sa poem, habang sinusubukang buhayin ang natural nitong ganda. Naramdaman ni Penny ang panghihina ng kanyang mga binti, habang hindi makapagsalitang tumititig sa batong tablet ng napakatagal na panahon. Nasaan na ang batang iyon? Hindi, I mean si Sir Daryl Darby na isang scholar. Nababahalang ipinadyak ni Penny ang kanyang mga paa, at tumingin sa kanyang paligid pero hindi na nito nakita si Daryl. Mukhang umalis na siya. Isang santo sa larangan ng poetry si Daryl. Nararapat lang sa kanya ang titulong ito. Dito na uminit ang usapan ng mga tao sa paligid. Napakagat naman sa kanyang labi si Penny habang naglalakad pababa sa stage gamit ang kanyang high heels. Kahit na anong mangyari, ay kinakailangan niyang mahanap si Daryl Darby. Dahil siguradong siya na ang nanalo sa Poetry League contest ngayong taon. Napuno ng hinanakit si Penny sa kanyang sarili dahil hindi niya inakala na si Daryl ay isa palang natural na henyo,
Pero nagawa pa rin niya itong tawagin bilang isang bata. "Excuse me, padaanin niyo ako." Namula ang mukha ni Penny habang dumadaan sa maraming tao para hanapin si Daryl sa buong city. "Napakaganda ng poem na sinulat mo." Sa entrance ng inn, hinawakan ng mahigpit ni Jewel ang kamay ni Daryl na nagpakita ng mukhang puno ng paghanga. "Nakita mo ba ang naging reaksyon ng lahat noong matapos ka sa pagsusulat ng iyong poem? Napakagaling mo talaga." Masayang niyakap ni Jewel ang braso ni Daryl. Alam niya na kayang-kaya ni Daryl na patigilin ang lahat sa sandaling ipakita nito ang kanyang mga talent. Ngumiti si Daryl ay tumingin kay Jewel. "Hindi ba? Sabihin mo sa akin kung bakit ito naging maganda." "Haha!" Tinatawag ang poem na ito bilang Heavenly Pure Sand, Autumn Thoughts ni Ma Ziyuan, isang kilalang poet noong Yuan Dynasty. Kaya paanong hindi magiging kahanga-hanga ang poem na ito? Isip ni Daryl. Napakamot sa kanyang ulo si Jewel habang nag-iisip at sinasabing, kahit na, nakamamangha pa rin ito para sa akin. Masyado ring maganda ang pagkakasulat sa poem mong iyon. Wala siyang alam na kahit ano tungkol sa poetry pero nagawa pa rin niyang makaramdam ng pagkamangha at tuwa sa poem na iyon. "Haha!" Tawa ni Daryl bago iangat ang kanyang kamay at hawakan ang buhok ni Jewel. "Sir Daryl!" Sa mga sandaling ito, nakarinig si Daryl ng isang nasasabik na boses na tumatawag sa kanyang likuran. Kusa siyang napatingin sa kanyang likuran matapos marinig ang pagtawag na ito. Dito na niya nakita ang isang babaeng tumatakbo gamit ang kanyang high heels mula sa malayo para lumapit sa kanya. Tumawid ito sa isang maliit na kasada at nagsimulang humingal sa sobrang pagod. Ito ay walang iba kundi si Penny. "Pakiusap, Sir Daryl. Kinakailangan niyo pong bumalik kasama ko. Ikaw lang po ang karapat-dapat para sa Gifted Hibiscus Scholar title ngayong taon." Dahan-dahang sinabi ni Penny habang nilalapitan si Daryl at pinapawisan ng husto sa kanyang ulo. "Mabuti na lang. Nahanap ko na rin siya. Nahanap ko na rin si Sir Daryl." Isip ni Penny. "Miss Penny, akala ko ba ay isa lang akong bata? Kailan pa ako naging si Sir Daryl?" Sagot ni Daryl habang kakaibang ngumingiti kay Penny. Inisip nito na, mahilig na talagang mag-judge ang mga tao ngayon sa panlabas na katangian. Hindi nito inakala na magiging ganoon pala katalentado si Darlene na nakatayo sa kanyang harapan. Namumulang kinagat ni Penny ang kanyang labi, habang inaalala kung paano niya minaliit si Daryl kanina. Dito na sumagot si Penny ng, "Pasensya na, Sir Daryl. Kinakailangan po ninyong bumalik doon kasama ko. Ikaw ang tinanghal na Gifted Hibiscus Scholar ngayong taon." "Ayoko, hindi bali na." Ikinaway ni Daryl ang kanyang mga kamay habang hinihila si Jewel papasok sa inn. Natigilan dito si Penny. Ang Gifted Hibiscus Scholar ay ang pinakamataas na parangal na pinapangarap ng kahit na sinong literati at scholar sa buong New World. Kaya paano nagawang tanggihan ni Daryl ang pagkakaroon ng ganito kaprestihiyosong titulo? Agad namang nagpanik dito ang mangyak-niyak na si Penny. Mabilis siyang humakbang paabante at humarang kay Daryl. "Patawarin mo ako. Hindi naging maganda ang trato ko sa iyo kanina, kaya humihingi na ako as ayo ng tawad ngayon. Siguradong paparusahan ako ng Secmaster sa sandaling hindi kita mapabalik. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Sir Daryl. Pakiusap, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ang Poetry League ay inoorganisa ng Artemis Sect at isang beses lang ginaganap sa bawat 3 taon. Kaya siguradong magagalit ang Secmaster sa sandaling hindi maibalik ni Penny si Daryl dahil ang ginawa nitong poem ang malinaw na nanalo sa kompetisyon ngayong taon. Luluhod po ako sa harap niyo kung kinakailangan, Sir Daryl." Tiniklop ni Penny ang kanyang mga tuhod para lumuhod. Agad namang itinaas ni Daryl ang kanyang kamay nang tatama na ang mga tuhod ni Penny sa sahig at inangat ito gamit ang mahina niyang internal energy. "Sige, sasama na ako sa iyo pabalik." Walang nagawang sinabi ni Daryl dahil wala na siyang magagawa kundi tumango rito. Napakarami ng mga tao sa kalye. At siguradong pepestehin din siya nito nang walang tigil kung hindi siya sasama rito pabalik. "Maraming salamat po, sir." Natuwa rito ng husto si Penny at mabilis na nanguna sa paglalakad pabalik. Hindi nagtagal ay dinala ni Penny si Daryl sa entrance papasok sa city. Nasa 200 na mga sasakyan ang makikitang nakaparada sa pintuan ng city. Agad na nagulat si Jewel nang makita niya ang eksenang ito.
Sa Great East, tanging ang pinakamayaman lang sa lahat ang may kakayahang bumili ng isang maliit na sasakyan dahil masyadong mahal ang mga sasakyan dito. Kahit nagutumin pa ng mga pangkaraniwang tao ang kanilang mga sarili, ay hindi pa rin sila makakabili ng isa nito. Pero nagawang pumarada ng nasa 200 na mga sasakyan sa gate ng Hibiscus City para sa ginaganap na Poetry League. Sir Daryl, sumakay na po kayo, sabi ni Penny kay Daryl habang nakaturo sa unang sasakyan. Tumango naman si Daryl habang umuupo sila ni Jewel sa passenger seat sa likuran, habang si Penny naman ay umupo sa driver's seat para magmaneho ng sasakyan. Sumunod sa kanila ang nasa 200 na mga sasakyan, dito na pumunta sa timog ang napakahabang konvoy na ito. Madilim at malalim na ang gabi. Kaya hindi nagtagal ay nakaramdam na ng pagod at antok sina Jewel at Daryl na nagudyok sa kanilang makatulog sa loob ng sasakyan. Mahimbing na natulog ang dalawa hanggang sa sumunod na araw ng bahagyang hawakan ni Penny si Daryl. Sir Daryl, nakarating na po tayo. Minulat ni Daryl ang kanyang mga mata at tumingin sa bintana ng sasakyan para lang mamangha sa kanyang nakita. Dito niya nakita ang isang napakalaking palasyo na nakatayo sa layong ilang dosenang metro mula sa kanila. Mas malaki pa ito ng ilang beses kaysa sa Forbidden City. Naging enggrande at malaki rin ang mga pintuan papasok sa palasyo. Mayroon itong taas na umaabot sa 100 metro at lapad na umaabot sa 50 metro. Makikitang nagliliwanag ng kulay pula sa mga pinto ang dalawang mga salitang Artemis Sect. Tumingin sina Daryl at Jewel sa isa't isa at nagulat sa kanilang nakita. Masyadong maganda ang altar na ito ng Artemis Sect. Maaari na po kayong bumaba, Sir Daryl. Mahinang sinabi ni Penny. Oh, Saje. Napalunok na lang sa kanyang laway si Daryl habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan at naglalakad papasok sa main doors ng altar. At nang makapasok ay agad nilang nakita ang isang napakalaking square na kinaroroonan ng libo-libong mga tagasunod ng Artemis Sect na kasalukuyang nagsasanay sa martial arts. Isa itong napakasiglang tanawin na kung saan nagawa ng ibang magbasa habang gumuguhit naman ang ilan sa mga ito. Kahit na puno ng talento ang mga disipulo ng Artemis Sect, nagawa pa rin nilang maglaan ng panahon para sa pagpapalakas. Naramdaman ni Daryl na malakas ang mga disipulong ito na mayroong mga lakas na hindi bababa sa Martial Marquis level. Sinundan ni Daryl at Jewel si Penny papasok sa main palace ng Artemis Sect bago tuluyang huminto sa paglalakad. Dito na buong galang na sinabi ni Penny na, Sect Master, pinipresenta ko po sa inyo ang taong ginawaran ng Gifted Hibiscus Scholar title ngayong taon. Papasukin mo siya. Isang mahina, mahinhin at natutuwang boses ang narinig mula sa palasyo. Dito na biglang naramdaman ni Daryl ang paghila ng boses na ito sa kanyang puso. Hindi nga, babae ang Sect Master ng mga ito. Hindi na rin mapigilan pa ni Jewel ang kanyang sarili sa mga sandaling ito habang mahinang bumubulong ng wow, napakaganda ng boses na ito. Tumawa naman si Penny nang marinig na nag-uusap ng pabulong ang dalawa at sinabing, sige na po, Sir Daryl. Tumango naman si Daryl dito, tinulak niya pabukas ang mga pinto at naglakad papasok. Agad naman siyang naguluhan nang makapasok siya sa palasyo. Nasa higit 100 katao na mga elder ng Artemis Sect ang makikita sa loob ng palasyo. Agad na nakilala ni Daryl ang dalawa sa mga elder na ito, sina Simon Crescent at Summer Cruz. Hoy, hindi ba't iyon ang aking disipulo? Ngiti ni Daryl habang nakatingin kay Summer. Noong huli silang magpaligsahan sa larangan ng poetry ni Simon, ang itinaya nito ay ang asawa niyang si Summer, na kilalanin si Daryl bilang kanyang master sa sandaling matalo si Simon. Ikaw! Halos dumura na ng dugo si Simon nang marinig niya ito. Tumawa naman si Daryl bago tumingi sa harapan at makita ang hugis punix na trono sa harap ng mga elders na iyon. Isang babaeng nakasuot ng sedang cheongsam ang kakaibang nagpapakita ng kaakit-akit na korte ng kanyang katawan habang nakaupo roon. Nagkaroon ito ng isang misteryoso at tahimik na aura na parang isang napakagandang diwata. Makikita rin dito ang isang sagrado at hindi mapapantayang aura na mararamdam ng lahat sa unang tingin nila rito. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Sect Master ng Artemis Sect na si Deborah Gable. Deborah Gable ang ika-36 na Sect Master ng Artemis Sect. Mayroon na itong edad na 30 years old pero masyado pa rin siyang maganda kung titingnan ang kanyang edad. Mayroon na rin itong lakas na hindi bababa sa level 3 Martial Emperor.
Pero hindi siya naging kilala sa kanyang lakas kundi dahil sa kanyang mga itinatagong talento. Kilala si Deborah Gable bilang pinakatalentadong babae sa New World. Eksperto ito sa mga subject na tungkol sa astronomy, geography, chess, music, arts at literature. Walang kahit na ano ang hindi niya kayang gawin dahil ang babaeng ito ay walang katulad at walang kapantay sa kanyang henerasyon. Aga na namangha si Daryl noong una niya itong makita. Hindi na niya maalis ang kanyang tingin habang humihinga ng malalim sa kanyang kinatatayuan. Kasalukuyang nakaupo si Deborah sa kanyang Phoenix throne habang suot ang isang manipis na belo sa kanyang ulo. Hindi nagawang makita ni Daryl ng malinaw ang mukha nito pero agad naman niyang naramdaman ang out of this world nitong aura. Ang lakas ng loob mong hindi lumuhod sa harap ng aming Secmaster. Dito na biglang humakbang si Simon Crescent para Mannermon. Nagulat ng husto si Simon dahil hindi niya inakala na si Daryl ang magiging gifted hibiscus scholar ngayong taon. Inaamin niya na talentado si Daryl pagdating sa poetry dahil nagawa siyang talunin ni Daryl sa huling poetry competition na sinalihan nilang dalawa sa High City. Pero hindi pa rin niya maaalis ang nararamdaman niyang hinanakit sa kanyang dibdib nang pilitin nito ang kanyang asawa na kilalaning ito bilang kanyang master sa harap ng maraming tao. Sinusumpa niya si Daryl hanggang kamatayan. Bilisan mong lumuhod sa harap ng aming Secmaster. Sigaw ng may namumulang mga matang si Simon. Lumuhod. Mahinang tawa ni Daryl habang nakatayo ng diretsyo. Kasabay nito ang pagsasalita ni Deborah na nasa likod ng kanyang belo, Elder Crescent. Si Daryl ay hindi disipulo ng Artemis sect kaya hindi niya kinakailangang lumuhod sa harapan ko. Naging mahinhin ang boses nito pero napuno pa rin ito ng otoridad na parabang walang pinagdududahan na kahit ano sa kanyang mga sinabi. Opo, Master. Patawarin niyo po ako sa pangungunang ginawa ko sa inyo. Niyuko ni Simon ang kanyang ulo bago maglakad ng paatras. Bilang Secmaster, pinamumunuan sila ng kapangyarihang hawak ni Deborah na kung saan ang bawat salitang bibitawan nito ay katumbas na ng isang sagradong utos para sa kanyang mga disipulo. Huminga ng malalim si Daryl at tahimik na binati ito sa kanyang puso. Kahit na isang babae ang Secmaster na ito, masyado pa ring malakas ang kanyang aura. Dito na tumama ang mga mata ni Daryl kay Summer. Aking disipulo, nakita mo na ang iyong master, kaya bakit hindi mo ako batiin? Haha! Gusto akong ipahiya ni Simon. Sasakyan ko ang gusto niya. Gaya ng inaasahan, nagulat ang lahat nang sabihin ito ni Daryl. Disipulo si Summer ni Daryl. Mayroong aroganting ugali si Summer, kaya paano siya papayag na maging disipulo ni Daryl? Paano ito naging posible? Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Simon habang nagsasara ang kanyang mga kamao sa sobrang pagkapahiya. Bakit ba kailangan pang ipaalam ito ni Daryl dito? Napakagat naman sa kanyang labi si Summer habang nanginginig na nagpapakita ng awkward na itsura. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa sobrang panik hanggang sa nababahala na siyang sumagot ng Master. Namula ang napakaganda niyang mukha nang isigaw niya ang mga salitang iyon nang may bahid ng pagkapahiya. Nag-react naman si Deborah sa likuran ng kanyang belo, at dahan-dahang sinabi na, Simon, Summer, kilala niyong dalawa si Daryl. Naku-curious ding tiningnan ng lahat si Simon, habang naghihintay ng paliwanag nito. Ito, awkward at nabubulol na sagot ni Simon. Masyadong nakakahiya para sa kanyang sabihin sa lahat ang tungkol sa pagkatalo niya kay Daryl sa isang poetry competition sa High City. Kaya paano niya magagaw nagbanggitin ang ito sa kanyang mga kasama? Habang napapahiya si Simon, ngumiti naman si Daryl at dahan-dahang sinabi na, Elder Crescent, ano ang dapat mong ikahiya? Natalo ka sa akin sa isang poetry competition noon sa High City. Ipinusta mo ang iyong asawa na kikilala sa akin bilang kanyang master. At bilang isang elder sa Artemis sect, sigurado naman akong hindi pa malabo ang iyong memorya. Ilang araw pa lang ang nakalilipas pero nagawa mo nang makalimutan ang tungkol dito. Ikaw, masyado nang galit si Simon para magsalita, kaya tumitig lang ito kay Daryl. Nagalit at napahiya siya sa mga sandaling ito na para bang gusto niya na lang gumawa ng isang hukay para mailibing ang kanyang sarili. Ano? Natalo si Elder Crescent ng taong ito sa poetry. Naguluhan ng mga elder sa mga sinabing ito ni Daryl. Kinilala ng lahat ang mga talent ni Simon sa Artemis sect na kung saan ay nagawa itong hangaan maging ni Deborah. Nagawa ng isang kilalang tao sa literatura na matalo sa isang hindi kilalang tao.
Dito na biglang nag-usap-usap ng husto ang lahat. Daryl, narinig Kenji na nalo ka raw ng first place sa Poetry League, pero nagawa mo pa ring tanggihan ang paggawad sa iyo ng titulong Gifter Hibiscus Scholar. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Tanog ni Debra mula sa loob ng belo nito kay Daryl. Nakangiti namang sumagot si Daryl nang, biglaan ko lang nagawa ang tulang iyon nang mapadaan ako sa ginaganap na kompetisyon. Kaya hindi na importante sa akin kung nanalo ba ako rito o hindi. Ano? Biglaan niya lang ginawa ang tulang iyon. Dito na nasurpresa ang daan-daang mga elder ng Artemis Sect habang nanginginig ang kanilang mga dibdib. Isa talagang napakagandang virtue ng pagpapakumbaba maliban sa pagiging gifted. Alam niya ba na nakikipag-usap siya sa Sect Master ng Artemis, na kinilala bilang pinakatalentadong babae? Nasusurpresang napalunok ang lahat habang napapabulong sa kanilang mga sarili. Wala sigurong ideya si Daryl tungkol sa salitang pagpapakumbaba. Masyadong mayabang ang binatang ito. Gumawa naman ng ngiti si Simon habang nakatayo sa isang tabi ng palasyo. Nagawang makipag-usap ni Daryl sa Sect Master nang walang pagpapakumbaba. Dito na umabante si Simon at tumingin kay Daryl habang gumagawa ng isang kakaibang ngiti pagkatapos niyang husgahan ito sa kanyang-kanyang isipan. Sinasabi mo bang ganoon lang kadali ang pagsulat ng ganoong klase ng tula? Alam mo ba kung gaano karaming scholar ang sumasali sa Poetry League? Pero nagawa mo pa ring ipagyabang na nagawa mong manalo gamit ang isang poem na binuo mo ng walang kahirap-hirap. Wala namang naging pakialam dito si Daryl habang nakangiting pinuputol ang pagsasalita ni Simon. Totoo ngang biglaan lang ang pag-isip ko sa tulang iyon. Ganoon din ang tulang ginamit ko para manalo sa iyo noon. Napansin ni Daryl na naghahanap lang si Simon ng pagkakamaling magagamit nito laban sa kanya. Dito na nagdagdag si Jewel ng, "Oo nga. At natalo ka pa rin ni Mr. na mas naging talentado kaysa sayo. Ikaw." Nakaramdam si Simon ng matinding emosyon sa kanyang puso na punong-puno ng galit at hinanakit. Hindi siya nakapagsalita ng isang sandali habang nanginginig sa galit ang kanyang katawan na halos magpadura sa kanya ng dugo. Sumimangot naman ang mga tao sa kanilang paligid. Napakalakas ng loob ng batang iyan. Hindi na niya kailangan pang laitin si Elder Crescent kahit na natalo niya ito sa isang kompetisyon. Nanatili namang seryoso ang mukha ng nananatiling tahimik na si Daryl habang nagpapakita ng kaunting ngiti sa kanyang kinatatayuan. Sa totoo lang, ayaw talagang ipahiya ni Daryl si Simon, pero si Simon ang nagsimulang maghanap ng mali sa kanya na magagamit nito para batikusin siya. Kaya paano magagawang magkunwari ni Daryl na para bang walang kahit na anong nangyari? Bahagyang itinaas ni Debra ang kanyang kamay, dito na bilang tumahimik ang buong hall. Naramdaman ni Debra na masyado ngang arogante si Daryl. Kahit na nagawa niyang manalo ng first place sa Poetry League, inakala niya na mananatiling mapagpakumbaba si Daryl sa kanyang harapan. Ano ang poem na nagpanalo sa iyo ng first place sa Poetry League? Maaari mo bang ibahagi ito sa amin? Tanong ni Debra. Bahaga namang ngumiti si Daryl at sumagot ng, "Ire-recite ko po ito ng malakas ngayong gusto na po itong marinig ng Sect Master." Inayos ni Daryl ang kanyang lalamunan at naglakad sa paligid. Nagawa pa nga nitong ilagay ang kanyang mga kamay sa likuran bago dahan-dahang itaas ang kanyang ulo at magsimula sa pagre-recite. Sa ibabaw ng matatandang puno na kinoronahan ng sinaunang mga baging at lumilipad na mga uwak sa gabi. Sa ilalim ng isang maliit na tulay at kalapit na kubo, isang batis ang dumaloy sa tabi. Sa isang sinaunang kalsada sa Westwind, isang lean horse ang tumakbo. Habang sa kanluran ay ang bumababang araw na tila ba puno ng silakbo. Malayo sa kanyang tahanan ang isang nasasaktang puso. Matapos i-recite ang tula, nakangiting tumingin si Daryl kay Debra. Ano po sa tingin niyo ang tulang ito? Ang tulang ito. Bahagyang naghiwalay ang mapupulang mga labi ni Debra habang mahinang inuulit ang tula. Sa ibabaw ng matatandang puno na kinoronahan ng sinaunang mga baging at lumilipad na mga uwak sa gabi. Sa ilalim ng isang maliit na tulay at kalapit na kubo, isang batis ang dumaloy sa tabi. Malinaw na makikita sa napakaganda niyang mukha ang pagkamangha niya sa tulang iyon. Sinaunang mga baging, matatandang puno, mga uwak, maliit na mga tulay, pagdaloy ng mga batis, ang lahat ng iyon ay nagmula sa simpleng bokabularyo na ginagamit ng lahat pero nagbigay pa rin ang mga ito ng napakalalim at artistic na kahulugan kung pagsasamahin.
Ang huling stanza na, malayo sa kanyang tahanan ang isang nasasaktang puso, ay masyadong nakakalungkot. Napakaganda ng tulang ito. Isang walang katulad na tula. Nanginig si Debra habang binibigyan si Daryl ng ilang interesadong mga tingin. Habang sa kanluran ay ang bumababang araw na tila ba puno ng silakbo. Malayo sa kanyang tahanan ang isang nasasaktang puso. Walang tigil na inalala ng daan-daang mga miyembro ng Artemis sect ang tula habang namamangha at hindi mapigilan ang kanilang mga sarili sa pagre-recite nito. Isa nga itong napakagandang tula. Paano nagawang sumulat ni Daryl ng isang malalim at makahulugang tula sa bata niyang edad? Oo nga, iniisip ko tuloy ang mga pinagdaanan at karanasan nito sa kanyang buhay para makapagsulat ng ganitong klase ng tula. Karapat-dapat nga talaga siya sa titulong Gifted Hibiscus Scholar. Bagay na bagay sa kanya ito. Agad na umingay ang buong hall matapos mag-usap-usap ng lahat. At sa huli ay huminga ng napakalalim si Debra, habang dahan-dahang sinasabi na, masyado ka nang naging talentado sa bata mong edad, Daryl. Masyado akong na-impress sa pagsusulat na ginawa mo sa isang napakagandang metaphor. Karapat-dapat kang ang gawaran ng titulong Gifted Hibiscus Scholar. Noong mga sumunod na sandali ay agad na binago ni Debra ang topics at nagkomento ng, pero bilang isang binata ay dapat ka ring maging mapagpakumbaba at itatak sa iyong isipan na hindi maganda ang masyadong pagiging proud at arogante sa iyong sarili. Humanga siya sa talento ni Daryl pero inisip niya rin na dapat lang na magbago ang ugali nito. Haha! Matapos niyang marinig ito, ngumiti si Daryl at sumagot ng, Secmaster, maaari ngang naging mayabang ako ng kaunti pero mayroon din naman po akong ipagyayabang. Wow! Agad na nagbago ang itsura ng mga elder sa Artemis sect nang marinig nila ang mga sinabing ito ni Daryl. Talentado nga ang batang ito pero masyado siyang arogante. Habang nakaupo sa tronong Hugis Phoenix, sumimangot si Debra dahil gusto niya sanang i-recruit si Daryl at maging isang elder ng kanyang sekta. Pero masyadong naging mayabang ang binatang si Daryl na parabang isang napakagandang jade na kinakailangan pang pakintabin. Daryl, masyado ka pang bata pero nagawa mo nang maging ganito kaarogante. Sino ang nagturo as ayon ng bagay na yan? Iniisip mo bang ikaw na ang pinakamahusay sa mundong ito? Oo nga, dapat lang na matuto ang mga scholar na kagaya natin na maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Hindi mo ba alam na marami pa ang mas talentado kaysa sayo sa mundong ito? Kahit napapaligiran ng sermon mula sa tao sa kanyang paligid, hindi pa rin nagpanik dito si Daryl habang nakagiting tumatayo at humahanga sa korte ng katawan ni Debra na nasa likuran ng manipis na kortinang gawa sa gauze. Gaano kaya kaganda kung makikita ko ang mukha ng Secmaster ng Artemis? Kasing ganda kaya siya nang iniimagine ko. Dito na biglang tumama ang tingin ni Daryl sa tronong Hugis Phoenix. Gawa ang tronong ito sa kulay puting jade na bumabagay sa katayuan ni Debra na isang elegante at noble na nilalang. Makikita rin sa tronong Phoenix nito ang mga imahe ng dragon at Phoenix na sumasayaw sa dalawang linya ng mga tula. Nang makaharap ng hangin sa taglamig ang tumpok ng mga alahas. Ang mga palabas ay ilan lang sa mga material na bagay sa mundong ibabaw. Ang tulang ito ay nagmula sa World Universe. Ito ang sikat na tula ni Kinguan ng Song Dynasty na pinamagatang The Immortal Magpie Bridge. Narito ang buong tula na ginawa ni Kinguan. Sinadyang mabuo ang mga dumadaloy na ulap. Ilang pagsisisi ang makikita sa mga shooting stars. Lihim kaming naglakbay sa Milky Way. Nang makaharap ng hangin sa taglamig ang tumpok ng mga alahas. Ang mga palabas ay ilan lang sa mga material na bagay sa mundong ibabaw. Ang pagyakap ng aking sinta ay parang isang lawa. Isang petsa na tanging mahahanap lamang sa mundi ng panaginip. Masyadong mahaba ang daanan pauwi. Kung magtatagumpay ang aming pagmamahalan sa gitna ng time and space. Ang paghihiwalay sa ngayon ay walang magiging kapalit. Nakaukit sa tronong Phoenix ang isang tulang nagmula sa World Universe. Bakit dalawang mga linya lang ang nakasulat sa tronong ito? Tumingin si Daryl sa jade panel ng husto, habang sinasabi sa kanyang puso na, maaari kayang may isang taga-World Universe ang kabilang sa Artemis sect. Isang tao ang biglang lumabas sa isipan ni Daryl nang isipin niya kung sino ito. Buwisit! Hindi kaya ito si Abbess Mother Serendipity? Sa sobrang curious ay napatanong si Daryl kay Debra ng, Excuse me, Secmaster.
Sino po ang nagsulat ng 2 linyang mula sa poetry na yan sa trono niyong hugis Phoenix? Ha? Sa loob ng isang iglap ay napatingin ang lahat sa tronong Phoenix nang may mga itsura na biglang nagiging komplikado. Ano? Nagawa niyang magbigay ng komento sa 2 linya ng tulang iyon. Hindi alam ni Daryl na sagrado ang 2 linya ng tulang iyon sa Artemis sect. 400 taon na ang nakalilipas. Ang ika-29 na sect master ng Artemis sect ay isang matalinong tao na nagsulat ng napakaraming hindi mapapantayang mga tula. Ang ika-29 na sect master ay isang scholar at isa ring malakas na fighter. Mayroon din siyang walang kapantay na talent. Nagawa niyang pamunuan ng husto ang Artemis sect at noong maging in charge ay nagawa ng Artemis sect na magkaroon ng 1,000,000 disipulo. Kaya hindi magiging sobra na sabihing hindi aabot sa ganitong katayuan ngayon ang Artemis sect kung wala siya, ang malalaki niyang kontribusyon. Nakakalungkot na namatay ang 29th sect master dahil sa depresyon sa buhay pag-ibig. Nag-iwan ito ng 2 linya ng tula bago ang kanyang kamatayan. Nang matagpuan ng simoy ng taglagas ang hamog ng mga hiyas. Naunahan nito ang maraming kaganapan sa mundo. Ilang daang taon na ang nakalipas ng maraming tauhan ng Artemis sect ang sumubok na purihin ang mga linya. Kahit na maraming sumubok na gumawa ng mga linya para makipaglaban sa mga tula, hindi nalalapit ang artistic conception. Walang may kayang makagawa ng mga bagong linya para makipaglaban. Mula noon ay nakilala ang tula bilang 2 sagradong linya ng Artemis sect. Ang kasalukuyang sect master na si Debra ay gustong-gusto ang 2 tula at pinaukit niya pa ito sa kanyang Phoenix throne. Hoy brat, hindi ito dapat na lumabas sa bibig mo. Tumayo si Simon at tinuro si Daryl. Sumigaw ito. Ang 2 linyang ito ay iniwan ng 29th Artemis sect master. Sa tingin mo ba ay maaaring magbihay pahayag ang isang katulad mo patungkol dito? Ano? Ang ika-29 na Artemis sect master. Nagulat si Daryl bago nito tanungin si Debra. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng ika-29 na Artemis sect master? Nagtaka si Daryl. Sigurado itong galing sa World Universe ang 29th sect master para magsulat ng mga tulang patungkol sa World Universe. Nagbuntong hininga si Debra at nagsalita ito. Fulin ang tawag sa ika-29 na sect master. Fulin. Mas nagulat pa si Daryl nang marinig ang pangalang ito. Aislinn Dioro Fulin. Ang ama ng Emperor Kangxi at lolo ng Emperor Yongzheng, si Emperor Shanxi. Huminga ng malalim si Daryl. Nasabik ito nang marinig ang balita at hindi agad nakakalma. Sa talaan ng historya, maraming alamat patungkol sa Emperor Shanxi. Mayroon itong kabit na nagngangalang Donggo, at matapos ang kamatayan ni Donggo at labis na nasaktan si Shanxi, at pinasa nito ang kanyang trono kay Kangxi. Matapos noon ay milagrong nawala ito sa Forbidden City. Mayroong sabi-sabi na nangulila ito sa kanyang kabit kaya naman nagpakamatay na lamang ito. Mayroon ding sabi-sabi na pumunta ito sa bundok at wala nang pakialam sa mga kaganapan sa mundo. May mga maririnig din na sabi-sabi patungkol sa pagiging monghe ng Emperor Shanxi. Sinong mag-aakala na ang Emperor Shanxi ay agtungong Great East Continent at naging 29th Artemis sect master? Daryl. Bahagyang nagtaas ng kilay si Debra at nagsalita. Ang 2 linyang makikita nyo rito ay mayroong napakalinaw na artistic conception. Maraming tula sa mundo ang sumubok na lumaban sa tulang ito, ngunit wala sa kanyang gawa ang nakapantay sa 2 lines. Nang magtagpo ang simoy ng taglagas at hamog ng mga hiyas. Marami dito ang naunahan ang mga kaganapan sa mundo. Nakangiting tumingin si Debra kay Daryl. Ang 2 lines napakasagrado para sa Artemis sect. Ito ang pinakamagandang gawa ng Artemis sect. Kaya kong intindihin na ikaw ay bata at walang kabuluhan, pero huwag kang magbibigay komento patungkol sa mga ito. Haha! Tumawa si Daryl at sumagot kay Debra. Sect Master, sa aking palagay ay hindi naman mahirap kumpletuhin ang tulang ito. Bakit hindi mo ako hayaang tulungan ang Artemis sect? Ikaw. Sino ka sa palagay mo? Agad na napatayo si Simon sag-alit. Ibig mong sabihin na kaya mong tapusin ang tulang ito nang hindi nahihirapan. Sinasabi mo ba na hindi ka kasing talyo ng mga alagad ng Artemis sect? Oo nga, napakayabang ng batang ito.
Ang dalawang linya ng tula na naiwan ng 29th Master ay nakilala ng mga scholar ng komunidad bilang pinakamagandang dalawang linya, hindi mapapantayan ang mga ito. Sa nakalipas na daang taon ay wala sa mga tulang nasa buong Great East Continent ang kayang makipaglaban sa tulang ito. Hindi makapaniwala ang lahat na ang isang hindi kilalang lalaki na nakakuha ng gifted hibiscus scholar na titulo ay mayabang na sasabihing kaya nitong labanan ang tula. Bahagyang natawa si Daryl at nagsalita. Sec Master, nagsasabi ako ng totoo. Madali lang makipaglaban sa tulang ito gamit ang aking talent. Malamig na nagbigay pahayag si Debra, kung sa ganon ay gusto kong marinig kung ano ang nasa isip mo. Batang lalaki, masyado kang mayabang. Sa loob ng libo-libong taon ay piniga ng hindi mabilang na makata ang kanilang mga ulo para makagawa ng katulad nito, pero wala sa kanila ang nagtagumpay. Sino ka para ipagyabang ito? Tapos ay kinuha ni Debra ang tasa ng tsa at malamig nitong ikinulong ang kanyang tingin kay Daryl. Ibig mo bang sabihin ay wala sa daang libong alagada ng Artemis Sect ang may kaya kagaya mo? Hindi mapapatawad ang ginawa mong pamamaliit sa Artemis Sect. Ipapapatay kita kapag hindi mo na kumpleto ang tula ngayong araw. Laging elegante at kontrolado ang hitsura ni Debra, bihira itong magalit, pero lumampas sa linya si Daryl. Nagkunot ng kilay si Daryl. FCK! Bakit ako ipapapatay kapag hindi ko nakumpleto ang tulang ito? Sobra ang kaba ni Daryl kaya nagbigay ito ng suhestyon. Sec Master, kung ganito pala ang magyayari ay dapat tayong magpustahan. Magpustahan tayo kung makukumpeto ko ang tulang ito. Kapag natalo ako ay papatayin mo ako gamit ang paghampas ng stick at hindi ako aangal, pero kapag nanalo naman ako, kailangan mong hugasan ang mga paa ko. Ano? Nagkagulo ang hall nang sabihin ito ni Daryl. Napakatapang niya. Kilala ang Sec Master bilang pinakatalentadong babae. Paano niya hugasan ang paa ng isang tao? Slap! Hinampas ni Daryl ang kanyang palad sa lamesa at tumayo mula sa Phoenix Throne habang namumulta ang mukha nito. Ang dating mga gifted hibiscus scholar ay napaka-edukado, malumanay, at maayos ang pagdala sa kanilang mga sarili, pero bakit napakayabang ni Daryl? Napakatindi ng putsa mo. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Nang biglang daan-daang nakakatandang miyembro ng Artemis Sect ang nagtutok ng kani-kanilang espada kay Daryl. Gusto na nilang agad na patayin si Daryl. Napakayabang ng brat na ito para hamunin ang Sect Master. Napaatras si Daryl. Ramdam nito ang galit ng mga nakakatanda na mayroong lakas na hindi bababa sa pagiging level 1 Martial Saint. At higit sa dosenang nakakatanda ay mayroong lakas ng isang Martial Emperor. Natakot si Daryl sa mga nakapalibot na elites. Nagkuway ng kamay si Debra at nag-ustos, umatras kayo. Umatras ang mga nakakatanda nang mag-utos ito. Napakunot si Debra at tumingin kay Daryl bago magsalita. Sa iyong kahilingan, pupusta ako. Hindi ito naniniwalang makukumpleto ni Daryl ang tula. Nakatingin ang lahat kay Daryl. Tumawa si Daryl. Siguro naman ay handa kang tanggapin ang mga maaaring mangyari dahil sumang-ayon na rin ang Sec Master sa pustahan. Siyempre. Malamig na sabi ni Debra. Magaling. Pumalakpak si Daryl at kinlaro ang lalamunan habang nasa mood. Tapos ay nagsimula itong bahagyang ikutin ang ulo at nagsalita. Nang magtagpo ang ihip ng taglagas at hamog ng mga hiyas. Naunahan nito ang ilang kaganapan sa mundo. Magdadagdag ako mula rito, sandaling huminto si Daryl bago magdagdag. Kung mangingibabaw ang ating pagmamahalan sa panahon at kalawakan. Walang kahihinatnan ang sandaling paghihiwalayan. Naisip nitong masyadong mahirap ang pagbigkas sa buong The Immortal Magpie Bridge na tula. Kaya naman, binigkas nito ang huling dalawang klasikong linya. Natahimik ang buong hall at maririnig ang isang pagbagsak ng karayom. Ang daan-daang katao na nasa hall, kabilang na si Debra, ay tahimik na ninamnam ang huling dalawang tula na nagawa ni Daryl. Nang magtagpo ang ihip ng taglagas at hamog ng mga hiyas. Naunahan nito ang ilang kaganapan sa mundo. Kung mangingibabaw ang ating pagmamahalan sa panahon at kalawakan. Walang kahihinatnan ang sandaling paghihiwalayan. Napakagandang linyahan. Napakahusay. 10 minuto ang nakalipas nang napuno ng diskurso ang hall kung sino ang unang pupuri. Magandang linyahan.
Nang magtagpo ang ihip ng taglagas at hamog ng mga hiyas. Naunahan nito ang ilang kaganapan sa mundo. Ang unang dalawang linya ay tungkol sa dalawang nagmamahalan na kahit pa sa sandaling panahon lamang ay ito na ang pinakamagandang sandal ng kanilang buhay. May maganda pa ito kaysa sa hindi mabilang na temptasyon na maiaalok ng mundo. Kung mangingibabaw ang ating pagmamahalan sa panahon at kalawakan, walang kahihinatnan ang sandaling paghihiwalayan. Ang mga sumunod na linya ay nananaghulugang basta magkasama ang dalawa sa kanilang mga puso ay bakit pa sila mag-aalala sa pagiging magkasamang palagi. Napakakinis ng mga linyahan at napakahusay ng pagkakagawa. Napakahusay na tula. Gulat na gulat ang lahat. Hindi nila kailanman inakala na si Daryl ang nakaisip ng huling dalawang linya at perpekto ang pagkakadikit nito sa unang dalawang linya. Hindi ito kapanipaniwala. Labis na nagulat si Simon, blangko itong nakatitig kay Daryl, takot at hindi ito nakapagsalita ng mahabang sandali. Sa kabilang banda, nakatingin si Summer kay Daryl nang may malaking pagkamangha. Nakumbinsi ito na ang kanyang master ay mayroong napakahusay na talent dahil nagawa nitong tapusin ang tulang na iwan ng 29th Artemis Sect Master. Kung noon ay tumatanggi at napapahiya pa ito noon sa tuwing tatawagin niya si Daryl bilang kanyang master, ngayon ay tuluyan nang nawala ang ganoong pakiramdam nito. Kung mangingibabaw ang ating pagmamahalan sa panahon at kalawakan, walang kahihinatnan ang sandaling paghihiwalayan. Nanginginig si Debra nang bahagyang maghiwalay ang kanyang mga labi habang binibigsan ang magandang kwatrain ng paulit-ulit. Napakahusay na mga talento ang makakagawa ng ganitong tula. Hinawakan ni Jewel ang mga braso ni Daryl habang puno ng pagkasabi. Si Mr. ang the best. Napakaganda ng dalawang linya at sakto sa orihinal na artistic conception. Namangha si Daryl nang makuta ang mga reaksyon ng mga tao sa paligid. Tumingin ito kay Debra habang nakangiti at nagsalita gamit ang malalim na boses. Sect Master, ang tulang ito ay patungkol sa pagmamahal. Mahirap makakuha ng artistic conception ng pagmamahal kung hindi pa nakakaranas ng totoong pagmamahal ang taong susubok. Sigh! Nagbuntong hininga si Daryl. Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ba dapat ang mayroon sa pagmamahal? Nagagawa nitong maging maganda ang kamatayan habang kasama kita. May malungkot na tingin sa mukha ni Daryl nang binigkas niya ang linya. Naging emosyonal ito nang mapunta ang kanyang isipan kina Yvonne, Monica, at Lily. Yvonne, darling, at Lilibod, kamusta na kayo? Napaisip ito kung kamusta na ang tatlo. Pwede bang may magsabi sa akin kung paano ba ang pagmamahal? Nagagawa nitong maging maganda ang kamatayan habang kasama kita. Wow! Muling nagkagulo ang buong hall. Muling nagbigay ng klasekong linya ang batang lalaki. Wow! Tumayo si Debra mula sa Phoenix Throne habang nababali-bali ang boses nito nang magsalita. Napakahusay mo nga naman, Daryl. Sumunod ka sa akin. Puno ng dignidad na tumayo si Debra at naglakad sa kanyang kwarto sa likuran. Nasa likuran lang ng hall ang kwarto ni Debra at wala pang kahit sinong lalaki ang maaaring pumasok sa kwarto. Jewel, antayin mo ako dito. Ibinuka ni Daryl ang mga hita at mabagal na sumunod kay Debra papuntang kwarto. Nagulat si Daryl nang makapasok siya sa kwarto. Maganda ang pagkakadisenyo at kamangha-mangha ang hitsura. Nakaupo si Debra sa higaang gawa sa white jade na may nakaukit na mga dragon at mga phoenix. Go! Nakatitig maigi si Daryl kay Debra. Nakasuot ito ng gauze curtain palagi kaya hindi niya makita ang mukha ng babae. Namangha si Daryl sa taglay nitong ganda habang malapitan siyang nakatitig dito. Napakaganda! Nakakamangha! Napaka-charming ni Debra at napakaganda ng hitsura para sa pagiging 30 taong gulang. Ang makinis niyang balat at magandang pangangatawan ay talagang nakakamangha. Nakasuot ito ng kakaibang silk na cheongsam na bumagay sa kanyang anyo, parang isang diwatang bumaba mula sa langit. Ang kanyang kaalaman at magandang pagkilos ay mas nakapagpaganda pa sa mga mata ng kalalakihan. Malaki ang tsansang walang lalaki ang makakalaban sa taglay nitong alindog. Ang pangalan mo ay Daryl, tama. Ibinuka ni Debra ang mga labi at lumabas dito ang malambot at banayad niyang boses. Tumango si Daryl nang lumabas ang kaunting ngiti sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Debra ang pagtitig ng lalaki at malambot na nagpatuloy sa pagsasalita. Daryl,
Alam mo ba kung bakit kita inimbita sa aking kwarto? Alam ko. Tumatawa si Daryl habang nakaupo sa upuan at malaki ang ngiti nito bago magsalita. Hindi mo ba tutuparin ang pusta mong hugasan ang mga paa ko? Paniguradong nahihiya kang gawin yon sa harap ng maraming tao na nasa hall, kaya pinapunta mo ako rito. Ikaw. Nanginginig sa galit si Debra. Pero kumalma ito at iniba ang usapan. Daryl, talagang isa kang talentadong tao. Bibigyan kita ng tsansang umanib sa Artemis Sect. Tatanggapin mo ba ito? Maaaring ikaw ang aking maging huling alagad. Medyo naging arogante ang dating ng magandang mukha ni Debra nang ilabas nito ang alok. Hindi mabilang na tao na nasa Great East Continent ang durugin ang kanilang mga ulo para lang maging alagad nito. Pero hindi sinwerte ang lahat. Nakita nitong isang magandang miyembro si Daryl dahil sa talentong ipinakita nito sa hall. Pero tumawa si Daryl at nagsalita. Sectmaster, isa akong malayang kaluluwa na hindi pa naisip maging isang alagad ng kahit na sino. Pasensya na, pero kailangan kong tanggihan ang alok niyo. Ngayon, bilang ba ang pusta niyo kanina? Bilang isang Sectmaster, sigurado akong tutuparin niyo ang inyong mga salita, hindi ba? Haha! Matapos noon ay tinanggal ni Daryl ang kanyang sapatos at masayang nagpatuloy. Ay, napakasarap naman na ibababad ko ang aking mga paa. Ikaw, kinagat ni Debra ang kanyang mga labi, at halos magdugo ito. Siya ang respetadong Sectmaster, at natalo ito sa pustahan nila ni Daryl dahil sa pag-aakalang hindi ito magagawang tapusin ng lalaki. Si Debra, isang level 3 martial emperor, ay kilala bilang pinakatalentadong babae. Mahusay ito sa paglalaro ng iba't ibang klase ng instrumentong pangmusika, chess, calligraphy, at pagguhit. Bilang isang Sectmaster ay pinamunuan nito ang ilang daang libong alagad. Isang pamamaliit nga naman para sa kanya kung hugasan niya ang paa ng isang lalaki. Sectmaster, bakit hindi mo tutuparin ang pangako mo? Nangutya si Daryl habang nakaturo sa kanyang mga paa. Hugasan lang naman ang mga paa, hindi naman iyon mahirap. Ikaw, malakas na kinagat ni Debra ang mga labi dahil wala itong maisagot. Kung alam lang nito ay hindi na siya sasang-ayon sa pustahan. Paano niya hugasan ang mga paa ni Daryl bilang isang Artemis Sectmaster? Isang ulat. Sectmaster, mayroong naparito para makita ka. Pag-ulat ng isang alipin sa kabilang dulo ng pinto. Sino yan? Mahinhing tanong ni Debra. Sectmaster, ang taong gusto kang makita ay ang Elder Jupiter, sagot ng tauhan. Elder Jupiter. Nag-utos si Debra, papasukin niyo siya. Pasikretong gumaan ang pakiramdam nito at nagbuntong hininga. Pumasok ang Elder Jupiter para sagipin ito sa malagkit na sitwasyon dahil hindi nito alam kung paano tatanggihan si Daryl. Sa parehong sandali, medyo nagulat din si Debra sa pagbisita ng kamanghamanghang si Elder Jupiter na pangalawa lamang sa Elixir Sectmaster na bibisita sa kanya. Isa sa pinakamagagaling ang kakayahan nito sa alchemy. Usap-usapang laging mag-isa ang Elder Jupiter sa pagsasanay ng alchemy at hindi nito kailanman nilisan ang Elixir Sect ng higit sa 10 taon. Narinig lamang ni Debra ang tungkol dito, ngunit hindi pa niya ito kailanman nakita ng personal. Bakit naman kaya nito naisipang bumisita kay Debra? Squeak! Bumukas ang pinto at mabagal na naglakad papasok ang lalaking nakasuot ng itim na robe. Higit 50 taong gulang na ang tanda ng lalaki, at may hindi kaaya-ayang mukha. Humakbang ito at bahagyang yumuko. Ako ang Elder Jupiter mula sa Elixir Sect. Isang kagalakan ang makilala kayo, Sectmaster. Maaari po kayong umupo, Elder Jupiter. Magalang nang umiti si Debra. Narinig ko ang tungkol sa inyo, at ito ang unang pagkakataon na makita kayo ng personal. Bakit po kayo naparito? Tumawa ang Elder Jupiter at nagsalita, Sectmaster, karawan mo na sa 3 araw mula ngayon, at sa ngalan ng Elixir Sect ay narito ako para bigyan ka ng regalo, ang ternary pill. Naglabas ng kahon ng Elder Jupiter, at ibinigay ito kay Debra. May pulang elixir sa loob ng kahon. Ternary pill. Nagulat si Debra at malambot na naglabas ng hininga, paano ko matatanggap ang isang napakamahal na regalo? Karawan and anito sa 3 araw mula ngayon. Taon-taon, tuwing karawan ni Debra ay maraming tao ang dumadalo upang ipagdiwang ang kanyang karawan.
Maaaring maging kasing taas ng bundok ang mga natatanggap nitong regalo, pero lahat ng ito ay walang-wala kung ikukumpara sa ternary pill. Ang ternary pill ay napakabihirang superb elixir. Malaki ang kaya nitong itaas sa internal na enerhiya ng isang individual. Napakatagal na ring hindi gumagalaw si Debra sa pagiging level 3 Martial Emperor. Kahit gaano pa ito kahirap mag-cultivate, ay sadyang hindi nito mapataas ang kanyang lakas. Hindi alintanang napapanahon ang ternary pill bilang regalo ng Elder Jupiter. Tumawa ang Elder Jupiter at nagsalita, "Sect Master, ilang henerasyon nang magkakampi ang Elixir Sect at ang Artemis Sect. Kailangan ka naming bigyan ng regalo. Sect Master, bilis at tanggapin niyo itong ternary pill. Sariwa ito galing cauldron. Mas maganda ang epekto nito kung mas maaga niyo itong malulunok." Sige. Ngumiti si Debra nang kunin nito ang pill gamit ang masigla nitong kamay, inilagay niya ang pill sa loob ng kanyang bibig. "Huwag mong lunukin." Tumayo si Daryl upang magbigay ng babala. Nakita ni Daryl na hindi ito ang ternary pill, kundi ang 3 poisons pill. Magaling sa pagpapalakas ng internal na enerhiya ang ternary pill. Ngunit nakakasama ang 3 poisons pill. Madaling malilito ang isang tao sa hitsura ng parehong pill dahil magkamukha ito. Sigurado si Daryl na ito ay ang 3 poisons pill. "Huwag mong lunukin." Pag-ulit ni Daryl, pero huli na ang lahat. Nalunok ni Debra ang pill at parang kisap matang dumulas sa lalamunan nito. Matapos nito panooring lunukin ni Debra ang pill, tumawa ang Elder Jupiter. "Haha, Sect Master. Sa katunayan, ang tawag sa pill na ito ay 3 poisons pill. Napakadelikado nito kaya naman enjoyin mo ang pagdurusa." "Haha." Tumawa ang Elder Jupiter, tumalikod ito para lumabas ng kwarto. "Ikaw." Nang hina si Debra habang naramdaman nitong mabilis na nawawala ang kanyang internal na enerhiya mula sa kanyang energy field. "Elder Jupiter, walang samaan ng loob sa pagitan nating dalawa. Mayroon akong magandang relasyon sa Elixir Sect. Bakit mo ito ginawa sa akin?" Hindi mapalagay si Debra. Gusto na lamang nitong sundan ang Elder Jupiter, pero nanghihina na ito. Naramdaman niyang naging halaya sa lambot ang kanyang mga binti nang subukan nitong humakbang at halos mitumba sa sahig. Mabilis na kumilos si Daryl at inilagay ang kanyang kamay sa baiwang nito para tulungang makatayo. Wow! Ang bango! Nakaramdam si Daryl ng kung ano sa kanyang kamay, at naamoy nito ang mabangong pabango. In-enjoy niya ang bawat sandal at pasikretong napalipad sa alapaap. Biglang maliwanag na namula ang mukha ni Debra. Kasing liwanag nito ang kalangitan at hindi maipaliwanag ang naging ganda nito. Isa siyang mahiyain at marangal na Sect Master, at hindi pa kailanman nakalapit sa isang lalaki, kaya naman nahiya ito nang alalayan siya ni Daryl. "Daryl, bibitawan mo ako. Bilisan mo, habulin mo ang Elder Jupiter," natatarantang utos ni Debra gamit ang mahinang boses nito. Kailangan niyang mahuli ang malansang Elder Jupiter. Kalmado itong pinanood ng nakangiting si Daryl. "Sect Master, tutuparin mo ba ang pangako mong hugasan mo ang mga paa ko kapag naibalik ko siya?" Nanginginig si Debra nang mamula ang maganda nitong mukha. Paano niya ba nasasabi iyon sa delikadong sandal? "Huhulihin mo muna siya." Nataranta ito nang tumulo ang mga pawis sa kanyang mukha. Tumawa at tumigil sa panunukso si Daryl. Inilagay niya si Debra sa kama bago mabilis na lumabas ng pinto. Sakto ang paglabas nito nang makita niyang nakaalis na ang Elder Jupiter sa Artemis Sect. Buong lakas na lumipad si Daryl at hinabol ang Elder Jupiter. Malapit lang ang pagitan ng dalawa pero hindi niya ito masabayan. Nang susuko na si Daryl, nakita nito na biglang nalaglag ang hawak ng Elder Jupiter na Jade Pendant, kaya naman nataranta ito. Mabilis na pinulot ni Daryl ang Jade Pendant at huminto sa paghabol sa Elder Jupiter. Maaaring magpunta ang Artemis Sect sa Elixir Sect at tanungin ang tungkol sa Elder Jupiter tungkol sa Jade Pendant. Hindi maaaring tanggihan ng Elixir Sect ang kahit na anong responsibilidad sa oras na iyon. Kinuha ni Daryl ang Jade Pendant ay nagmadaling pumunta sa kwarto ni Debra. Nang makalapit ito sa pinto, narinig nito ang mahinang mga pag-ungol mula sa loob ng kwarto. Dumadaing sa sakit si Debra. Tinulak ni Daryl ang pinto upang bumukas at naglakad ito sa loob ng kwarto. Huminga ito ng malalim at nagulat. Nakahiga at namimilipit sa sakit si Debra.
Ayos ka lang ba, Sekmaster? Mabilis niya itong nilapitan. Umepekto na ang 3 poisons pill. Kakaibang lason ang 3 poisons. Kapag nainom mo ito ay mawawasak ang internal na enerhiya ng cultivator, at hindi na ito kailanman makakapag-cultivate. Isa pa, magkakaroon ng 3 pakiramdam sa katawan ang taong makakainom nito, ang nag-aapoy na pakiramdam na parabang nasusunog ang katawan nito, kinikilabutan sa lamig na parabang nasa loob ng yungib ng yelo, at ang hindi mapigilang pangangati. Lamig, init, pangangati, ang 3 pakiramdam na nagpapalit-palit. Hindi matiis na mga pakiramdam ang dahilan kung bakit ito tinawag na 3 poisons pill. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.